So, mapagpalang araw po. Meron po tayong mapapakinggan isang vlogger tungkol po sa Iglesia ni Cristo at sa Simbahang Katoliko. Ito po. Ito pong taong ito na hindi niya makontrol ang kanyang bibig. Talagang, pero mas isang nagsasalita. Pagkatapos, yun nga, kumakawala yung hindi magandang salita sa kanyang bibig. Pero marami siyang follower. Sa totoo lang, nakita ko marami siyang follower. Alam niyo naman ang mga Pilipino, ito yung kaligayahan nila. Kagaya ni, naalala niyo si dating Pangulong Duterte. Nung palamura yan, diba? Tumatawa yung mga supporter niya, pumapalakpak pa. Ang minura niya ang Diyos, pumalakpak pa sila. Ang ilahit si Jesus, ganon din. Pinapalakpak siya ng kanyang mga supporter. Walang masyadong mababaw ang kaligayahan ng mga Pilipino. Pero dapat hindi ganon. Sige, makinig muna tayo dito sa vlogger na ito. Na gumagamit din siya naman mga nakakakuha na naman mga sa mga bali-balita na kanyang ginagamit. Sige. Hello guys, nandito na naman tayo. At ito, magandang pag-uusapan natin, galit na ang Katoliko. May mga Katoliko na ngayon na galit na sa iniaasta nitong kulto. Kung tawagin nila ay mga kulto, mga relihiyong kulto. At ito, bago natin komentuhan at bago natin pag-usapan, atin muna itong panoorin ang sinabi ng nila Father Reyes at ng mga ilang mga religious group, Catholic, no? Patungkol sa mga inaasta nitong mga INC, Iglesia ni Kulto, no, patungkol sa pakikialam sa ating politika. Okay? Sige, panoorin muna natin bago natin pag-usapan. Let's go. Sa tingin ko, panahon na para taputan natin ang Iglesia ni Cristo. At taputan na rin po si Kibble. Ang lahat po ng mga sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization po. The members of the cult does not pray. They don't pray unless they are told to pray in a certain way. And then they are made to choose a candidate ordered by the head of the cult, because the head of the cult was in a meeting with that person, and I don't know what the horse trading is going to be. Father Reyes yan, The Catholic Church has never endorsed any candidate directly. We exist for the moral choice. Ang kulto is not for the moral choice, Paterno. It is the choice dictated by the cult leader. And this is a problem. If you have a cult with 3 million members, 5 million members who do not think for themselves, that is a problem. And if you have a cult that tells a senator, a mayor, a congressman, if you want to win the election, you have to be on our side. That is a cult. A real church will ask the people to pray and to discern and seek the will of God and to seek the good of the people. Yan po ang problema natin. Salamat Ate Melba, ito yung una-unahang nagsabi ng pangalan ng kulto. Ayoko pong manguna, pero papangalawahan ko na po. Ang Iglesia ni Cristo po, nananawagan ako sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo, magdasal, mag-isip, pumili kayo ng tama, huwag lang kayo makinig sa dikta ni Manalo. So maliwanag po sabi ni Father Reyes sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Sabi niya, kapatid ang tawag niya, kita niyo. Pero kung tatanungin mo ang Iglesia ni Cristo, ay hindi kita kapatid. Pero sabi ni Father Reyes sa kanila, kapatid. Ang payo niya, huwag kayong makinig kay Manalo. See? Alam niyo po kasi ang doktrina ng Iglesia ni Cristo galing kay Manalo.
yung ginagamit na sermon, doktrina, lahat yan. Gawa ni Manalo yan. Oh. Kaya tama si Padre Reyes, huwag kayong makinig kay Manalo. Yung gamitin nyo pagdating ng eleksyon, kung talagang gusto nyo iboto, hindi kayo nagpapadikta sa mga leader. Kahit sa ibang mga simbahan. Kasi hindi lang naman ayos yung ganyan. Meron mga iba simbahan, ganyan din nagdidikta eh. Huwag kayo pagdikta. Yung personado yung iboto, sila po yung inyong iboto. Ngayon, meron akong babasahin sa Biblia. Yung unang Korinto 6:9, ito po sabi ni Apostol Pablo, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga tliko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong magpadaya, kahit ang mga nakikipid, niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niyang mga ngalunya, niyang mga nambababae, niyang mga mapagyapad, nagkapid sa kapwa lalaki. Verse 10, niyang mga magnanakaw, niyang mga masakim, niyang mga manglalasing, niyang mga mapagtungayaw, yung mapagtungayaw, mapagmura, niyang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, kita nyo, mga manlalasing, yung mahilig sa toma-toma, alak. And dahil sa kalasingan, nasisira ang pamilya. And dahil sa kalasingan, nakakadisgrasya sila. Kasi pag malasing na, matatapang, hindi nila makontrol ang sarili nila dahil sa dala ng espiritu ng alak. Pumapatay sila ng kapwa. Nagmumura pa sila ng kanilang kapwa. Kaya nga sabi niya, mapagtumayaw. Ako, ito kasing vlogger na ito, hindi makontrol din ang bibig. Tuloy tayo. Ni Kristo po, nananawagan ako sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Kristo, magdasal, mag-isip, pumili kayo ng tama, huwag lang kayo makinig sa dikta ni Manalo. O yan guys ha, paliwanag ha, medyo napipiko na. Napipiko na itong ibang mga grupo ng Catholic natin, mga leader ito. Tama nga naman guys ang sinasabi nito eh. Kasi tingnan natin kung tutuusin, wala naman talaga masyadong bilang yung iglesia ni Manalo, ang INC. At itong KOJC, wala namang mga bilang yan eh. Kung tutuusin, kung para sa Katoliko, bakit? Ito, tingnan natin ha. Kung meron nga ba silang bilang. Sige. Ito ang census noong 2020 sapagkat ang census ay ginagawa kada ika-5 taon. Ayan nakalagay dyan ha. Sa population 108 million, okay? Ang total ang Roman Catholic ay pumapalo ng 85 million. Ang sinundan ng Islam, sinundan ng Iglesia ni Cato. Ayan Iglesia ni Cristo ilan? 2.8 million. Ngayon, sa listahan dito guys, wala ang KOJC. Ang kingdom, ibig sabihin, wala sila rito. Wala sila rito sa bilang na ito. Hindi sila marami. Malamang, saan sila nakalagay? Baka nandito na lang sa other religion affiliations, no? O kaya, baka naman nandito sa not reported na 15,000. Sapagkat kaunti-kaunti lang sila. Ngayon guys, ito ang pinupunto ko. Guys, tama yung sinabi rito ni Nanay, tsaka nila sa usapang ito, nila Father Reyes, talagang pagkatoliko na ang kumilos at nagkaisa, naku po, Rudy. Pagpalagay mo, hindi lahat ng Katoliko ay makikiisa. Sabihin na lang natin na 50% na lang. Ilan ang 50% nitong 85 million? Ay Diyos ko po, di 42 million. Ilan ba ang population ng INC? Ayan 2.8 million. Saan kayo pupulutin? Diyos ko po, Rudy. No? Ngayon, nag-iisip na ang maraming Catholic, mga leaders ng Catholic, palagay ko, pati CBCP, pinag-uusapan na ito dahil nabibwisit na ang INC ay nagpapagamit sa mga politiko. Pera-pera ang labanan, nagpapagamit at
idinidepensa pa yung mga kurap na politiko. Ang ipinapangampanya, ang ini-endorso mga kurap na politiko sa pangunguna ni Marco Tae, di ba? Isipin nyo yan, so napipikon na ang mga Katoliko. Pag Katoliko na ang kumilos, yari kayo. Ang tanong, sa kasaysayan natin, nakapagpabagsak ba talaga ang iglesia? May napatalsik ba ang iglesia? Sa dalawang kudita, sa tatlo, dalawa. No? Na kudita na nangyari. No? Nakapagpatalsik ba sa dalawang EDSA? EDSA 1, EDSA 2, nakapagpatalsik ba ang iglesia? Wala. Katunayan, iglesia pa nga ang nagtanggol kay ERAP para wag mapatalsik. Ang tanong, may nangyari? Wala. Hindi nila kinaya dahil wala naman talaga silang bilang kumpara sa Katoliko. Nagtatagumpay lang naman ng mga EDSA yan dahil sa Katoliko, dahil sa dami ng Katoliko eh. Yan ang katotohanan eh. Hindi ako Katoliko pero sinasabi ko lang ang totoo. Hindi rin ako iglesia, wala akong reliyon, hindi ako sumasali sa anumang reliyon. Pero ang sinasabi ko lang, katotohanan, na kapag Katoliko na ang nagkaisa, laglag kayo. Ngayon, kailan? Sabihin nyo nga sa akin, kung kailan kayo nakapagpabagsak, si ERAP nga, pinagtanggol ninyo, di ba, INC? Ano nangyari? May nangyari ba? Wala! Hindi nyo napagilan na patalsikin si ERAP. Kaya lang kayo nilalapitan ng mga politiko ngayon, kasi nga, yung sinasabi yung black voting, hindi pa kasi umaalma ang Katoliko na katulad ng mangyayari na ngayon, unti-unti na mangyayari ngayon na mga Katoliko ay magkakaisa ng panawagan dahil sa mga pinaggagawa ninyong kalokohan. Yung mga nakaraan, nananahimik ang maraming Katoliko, no? Dahil nga ginagalang ang demokrasya. Dahil ang Katoliko ay hindi kinokontrol ang kanilang mga miyembro. Kung sino ang laman ng puso nila, yun ang iboboto. Hindi kagaya ng INC na kung sino ang iutos ng pamunuan, yun ang iboboto. Di ba ka, totoo naman, mabuti na lang may mga INC na matitino na kahit iutos ng nasa taas, sinusuway nila. At ang sinusunod nila ay yung gusto ng puso nila. Bakit? Dahil yun naman talaga ang dapat. Yung hindi kayo ginagawang robot. Kaya kayo natatawag na kulto Di ba? Ang tawag sa inyo ay kulto. Kulto naman talaga. Bakit? Ang isang senyales, ang isang palatandaan ng relihiyon ay kulto kapag kinokontrol na nito ang buhay ng kanyang mga miyembro. Kasama sa pagkontrol nito ay ang pagboto na tinatanggalan ng kalayaan ng mga miyembro na bumoto ng sa sarili nila. Tapos sasabihin ng mga ibang miyembro, hindi, may kalayaan kami. Kailan pa? Kalayaan ba yung uutusan kayo kung sino ang iboboto ninyo? Hindi kalayaan ang tawag doon. Ang tawag doon pagkontrol, kabubuhan. Diba? Kabubuhan yun, hindi yung kalayaan. Tapos sasabihin ninyo na aral, gamit yung Biblia. Diba? Wala akong pakialam kung paniniwala nyo tao si Kristo. Diba? Pero ang sinasabi ko lang, kontrolado kayo. Kontrolado ang buhay ninyo. Pag hindi kayo sumamba, anong gagawin? Dadalawin kayo. Diba? Pupuntahan kayo doon sa bahay. Papagalitan pa kayo. Tatanungin pa kung ba't di kayo sumasamba. Tapos hindi, bawal ang walang abuloy. Dapat talaga may committed ka na mag-abuloy, mag-alay. Kontrolado. Pero ito, tulad ng sinabi ko kapag ito nagkaisa na talaga, ginalit na ninyo itong mga leader ng mga Catholics na to, ang CBCP, pag ito ang nanawagan ay balikwas kayo. Ito sa mga politiko, ito ang tunay na may lakas. Maniwala kayo sa akin, ito ang may tunay na may lakas. Itong bilang na ito ng Katoliko, hindi yung iglesia. Wala yan. Kita mo, ang layo 2.8 million na iglesia ang Katolik. Ayan, nababasa ko po ayon sa SOSA, Philippine Statistics Authority 2020 Census and 2015 Census of Population. Patungkol po sa religion affiliation sa Pilipinas, ang Katoliko, Roman Catholic, 85 million. 85 million. Tapos, sinusundan siya ng Islam, 6 million. Sunod ang Iglesia ni Cristo, pangatlo, 2.8 lamang. Kita nyo, no? Kaya, ganyan sila, ganyan karami.
Ang sabi pa rito sa Colossus chapter 3 verse 8, anong sabi ni Apostol Pablo? Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuhutan, pag-iinala, panunungayaw, o yung pagmumura na naman yung panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyo, mga bibig, yan. Yung panunungayaw, salitang ano yun, nakakasakit ng kapwa, kagaya ng pagmumura. Kasalanan po yun kasi lahat naman tayo, likha ng Diyos. E pag minura mo yung kapwa mo, minura mo ang likha sa Kanya. Ganyan lang po yun. Okay, pakinggan natin. Ito sabi ko nga po itong lagi, hindi, madalas ko siyang napapanood. Hindi niya makontrol ang bibig niya. Eh, kaya nga sabi niya, wala siya religion. At least, tapat siya, wala siya religion. Po, sige, pakinggan na natin yung komentaryo sa Katoliko at Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Isagon po si Felix Manalo. Sa totoo, hindi Manalo, sa nanay yung Manalo. Na Antikristo. Bakit po Antikristo? Kasi hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Kundi tao lamang, kagaya natin, kagaya nila. Siyempre, pag Antikristo ka, ano ka? Eh, kampungan ni Satanas. Ganun lang yun. Okay? Itong bilang na ito ng Katoliko, hindi yung iglesia. Wala yan, kita mo, ang layo, oh. 2.8 billion na iglesia, ang Katoliko, 85 billion. O sabihin mo, tumaas na ganyan, tumaas na ng kaunti. Sabihin mo, 3 milyon na kayo, isarado nyo na. O ang Katoliko, isipin nyo ilan ang nadadagdag dyan, ilan na iaanak. Di ba ga? Tsaka ilan ang botante dyan sa 85 billion na yan. Kaya mag-isip-isip kayo, mga hinayupa kayo. So ngayon, ang Katoliko ay nagigising na, ang mga leader na ito ay nagigising na at unti-unting nananawagan na ng pagkakaisa. Kaya kayong mga pasaway na mga politiko, lalo na itong mga senator na pagkayabang, maalala ko sa inyo nananalig itong si Antipetra, bakit hindi nyo nalang imiyembro mga iglesia? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi rin ito naniniwala sa inyo. Tapos sinusuportahan nyo, buko. Hindi nga naniniwala sa inyo yun. Dahil kay Marco Tae, ginagalit ang mga Katoliko, di ba? Feeling naman ito ni Marco Tae, ang dami yung ang lakas nyo, no? Abangan ninyo, tandaan ninyo wala kayong EDSA pinagtagumpayan. Ang talagang nagtagumpay ang EDSA ay dahil sa mga Katoliko. Harapin na natin ang katotohanan dahil yan ang maraming miyembro ng ating lipunan, Katoliko. Diba? Kaya yan, ginagalit ninyo. Abangan natin ang mga susunod na kabanata na nyo. Kung mapapagdidili sa mensahe dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at mensahe sapagkat ang mensahe ay lagi high blood. Bye! So sa Biblia, ayon sa Kawikaan, chapter 14, verse 21, siyang umahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala. Paano yung paghamak? Pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. Ano po? Kagaya ng pagmumura o bad words kung tawagin. Iba sa eskwela nung araw, pag nagsalita kang bad words, may penalty, may multa. Diba? Kami, ganyan nung araw, elementary kami. Pag may nagsalitang hindi maganda, may magsusumbong ka kaklase mo. Diba? Yan. Sa 14:31 naman ang babasahin natin ngayon. Ano nakalagay? Siyang pumipigati sa duka ay umahamak sa may lalang sa kanya. Kasalanan naman yan. Siyempre, pagka hindi maganda yung mga salitang binibitawan mo sa bibig mo, yun ang laman ng puso mo, marumi. Sabi ni Jesus yan, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yan ay nagmumula sa puso mo,
At ang Diyos nakatingin sa puso ng tao. Kaya kung palamura ka, papagsalita ka ng mapanlait, ang pagmamata sa iyong kapwa, talagang ibig sabihin, marumi po ang puso. Po, sige, ganito na lamang ano. Lagi po kayong manalangin dahil mainit ang panahon at mainit ang ating politika. God bless us all. Inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Babayo.